Dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson, inaresto ng Quezon City Police District ngayong hapon, June 11, 2026. Sa ulat ng Quezon City Police District, nakasaad sa record na ang kaso ay paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Isinilbi ng mga operatiba ng Police Station 12 ang warrant sa Barangay Ugong Norte, Quezon City. Ang warrant of arrest ay inisyu ng Branch 21 ng Regional Trial Court sa Vigan City. Kasunod ang pag-arestong ito sa mga huling legal na kinakaharap ng negosyante, kabilang ang reklamong plunder noong 2025 at mga posibleng asunto kaugnay ng kanyang mga pahayag laban sa administrasyon. Pero pansamantalang nakalaya si Chavit Singson matapos magpiyansa ng 60,000 pesos. Lalo na nung panahon ni Duterte, magkasabwat po sila. Ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon na iduro itong mga kasong ito kasi alam namin, Presidente Bongbong Marcos ay siyang may gusto na lahat ng masasamang tao ay mabigyan ng sapat na parusa at si Chavit dapat lang mabilanggon ng habang buhay. Magandang oras po sa inyo lahat. Ito po ang masasabi ko sa final down ng plunder. Another diversionary tactic, another paninira. Walang katotohanan po yan. Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 million. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, noon at that time was 800 million, 8,000 per square meters, 10 hektarya. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi po ako ng 680 million. Hindi ako bita. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Muna ako sa aming munisipyo. On record, 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng 1.2. So, nalugi po ako. Ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So, tumulong lang po ako. Itong mga nagsasabi nito, dati ng extortionist. Si Atty. Tilly Cordero, pinsambo yung tinalo ko na mayor sa Narbacan. Ever since, yan ang nagbabati ko sa akin, pero humihingi ng pera palagi sa akin. Iba-iba ang inutusan kong magbigay para huminto lang, magpapahingi, binibigyan ko. Marami po. Ang huli ay punta sa bahay. Ito Atty. Tilly Cordero na nagpa ng plunder. At gusto ko na mag-retire, sabi niya, pwede bang bilhin yung hotel and resort, hotel resort, sabi niya. Well, naawa naman ako. Sige nga, para mapagbigyan ko lang, punta kami. Nasaan yung resort hotel niyo ako? Ito. Pinakita ko, maliit na bahay, 2 kwarto na maliliit. Pagpasok mo, kama na. Anong hotel yun? Panluloko po, 20 million. So, hindi ko po kinuha. Nagalit na naman. So, ito ngayon, nag-file ng plunder. Walang katotohanan yan dahil kumita pa ang gobyerno dyan. Ang presyo ngayon dyan, 20,000 na per square meters. At kung 20,000, kita pa sila ng napakalaki. 200 billion ang presyo niyan. 1.2 ko lang binigay. Ako nag-arrange lahat. Hindi ko na nilipat ang pangalan dahil parang hindi ako madouble sale dahil parang tulong ko lang sa munisipyo. Kung gusto ko po kumita, hindi binenta ko yung tamang presyo, kumita pa ako ng malaki. So, yun po, kalukuhan itong ginagawa nila, overpriced daw ng 100 million. Ang presyo daw, 49 million. So, kalukuhan na ito, gawa ng attack dog na naman ito, at may nagpupundo na naman dito ng malaki. Palalaki nila. Kung sa ombudsman, dapat halungkatin nila yung final ko sa pinsambuo niya, matagal na yan, nakaparking lang sa ombudsman. Dapat din yung buksan, napakarami. Ginamit nila ng mahigit 100 farmers
sa resolusyon na pirmado ng Vice Mayor, Mayor, Vice Mayor, and only councilors. Pirmado nila lahat yung resolusyon. Claiming, in one barangay lang, Barangay Solbec, 65,000 farmers for the benefit, naglagay sila ng 9 million for the benefit of 65,000 farmers of Solbec. Ang populasyon po, Narbacan, at that time, 44,000 lang. Isang barangay lang, ang liwanag po na panluloko. Billions po nawala sa Narbacan bago ako nag-mayor. Inayos ko lang Narbacan, binitawan ko na, bigay ko na sa iba. So, nakatulong ako sa buong Narbacan, masisang kayo magtanong. So, yun po ang issue ngayon. Paninira na naman yan at maliwanag na wala kami ginawang masama. In fact, kumita pa munisipyo. Ako nalugi. 680 million. Yun po. At yun po ang totoo. Totoo yung sinasabi niya, pagkukulong ako. Kaya, on record, ano tayo sa record. Ang naka-record po lahat yan. 120 lang ang halaga, ang binayaran ng munisipyo. So, 120 rin ang binigay ko sa pinagbilang ko. Hindi. Lugi ako. Basta nalugi ako. Walang 148 na sinasabi nila. Dahil ito, ulitin ko po, yung nag-file, Tili Cordero, attack dog, and extortionist. Pinailan na namin ngayon lang. Noon pa dapat araw, pinailan na namin ang kaso ngayon. Maraming salamat po. Arestado si Chavit Singson. Ha? Actually, mabilis na kumalat ito kanina sa social media. Talagang halos grabe ang nagsi-share. Grabe ang nagsi-share nitong balitang ito, mga kabunyog. Marami ring nagme-message sa akin, "Attorney, anong kaso ba niyan? Anong kaso ba ni Chavit? Available ba 'yan?" Mga kabunyog, actually, cyber libel ang kaso. Arestado si Chavit ngayon lang, 1:10 ng hapon. Ngayon lang na hapon, June 11. Inaresto siya ng mga elemento ng Quezon City Police. Ngayon, pagka-aresto sa kanya, kinunan siya ng mugshot. Kaya yung nakikita niyong picture niya na yan po, may picture naman sa baba, Singson Luis Chavit. Sa tingnan nyo sa baba ang date, June 11, 2026. So ngayon po yan, mga 1:10 ng hapon, inaresto si Chavit Singson dito sa Quezon City. Sa Quezon City. Quezon City Police ang nagpatupad ng arrest warrant laban sa kanya. Ano ang kaso ni Chavit Singson? Cyber libel. Cyber libel, mga kabunyog. Kaya lang, walang masyadong detalye kung bakit cyber libel ang kaso niya. Ang ibig sabihin yan, mayroon siyang pinagsalitaan, mayroon siyang sinabi na nakasira sa reputasyon ng isang tao gamit ang social media. Pwedeng in-interview siya ng mga vloggers na naman, or nag-press con siya, kinover ng mga media, tapos kumalat sa social media, kaya pumasok sa kasong cyber libel. Ang hindi natin alam kung sino ang complainant. Hindi masyadong dinitalye. Pero available naman po ang cyber libel. Nakapagpiyansa pa si Chavit, 60,000. Pero ang maganda naman dito, mga kabunyog, mga kababayan, ibig sabihin, talagang itong mga pro Duterte na ito na mga personahe. Kasi kung makapagsalita ang mga ito, grabe. Sobra ang paninira ng mga taong ito, mga kabunyog. Kaya actually sunod-sunod ang kasong cyber libel. Si Eric Celes, cyber libel. Si Jason Sa, cyber libel. Yung mga Maleta Boys, cyber libel din yon.
Bakit cyber libel ang mga kaso nila? Ay sabihin ba naman nila na si Laila de Lima ay tumanggap ng mali-malitang pera? Kinalaunan sinabi nila hindi naman maleta. Paper bag daw. Ganun pa man, paninira yon sa reputasyon ni Senadora Laila. Kaya kinasuhan sila ng cyber libel. Aside pa sa perjury. Kaya ganun din si dating Senador Sani Trillanes. Kinasuhan lang din yung mga maleta boys ng cyber libel. Kasi kung ano-ano ang paninira nila kay dating Senador Sani. Actually ngayong araw, sunod-sunod, yung mga kongresista, si Benny Abante kahapon nag-file din ng cyber libel. Si Congresswoman Garin ng Iloilo nag-file din ng cyber libel. Kaya si Adjong, si Congressman Adjong nag-file din ng cyber libel. So itong mga halos lahat ng mga kagrupo ng Duterte umbak ang kasong cyber libel. Bakit cyber libel ang nagiging kaso nila? Grabe yung pagkakalat nila ng mga fake news at disinformation. Talagang grabe. Kaya yung mga nagiging subject nila ng kanilang mga paninira, yun, kinakasuhan sila ng cyber libel. So itong si Chavit, ang kaso niya rin, cyber libel. Hindi lang natin alam sino ang complainant. Hindi dinitalye ng mga pulis ng mga autoridad. Basta may warrant of arrest siya, cyber libel, pinatupad ng Quezon City Police. Inaresto siya, 1:10 ng hapon ngayon, pero dahil bailable, nakapagpiyansa. Nakapagpiyansa si Chavit Singson. Kaya lang, ang dito mga kabunyog, ang pinapakita kasi dito, gustong turuan kasi ng leksyon itong mga DDS kasi masyado na Masyado na si Eric Celes, Jason Sa, yung si Loren Badoy, grabe kung makapagkalat ng mga disinformasyon, grabe. Pati yung pati si Maligod, pati si pati yung mga Malita Boys, grabe. Grabe yung mga paninira nila. Kaya kinasuhan sila, tambak ang kaso nila ng cyber libel. Iba pa yung inciting to sedition. Ang inciting to sedition kasi yung nananawagan ka ng pag-aaklas. Actually, itong si Chavit, may kaso rin ito ng inciting to sedition. May kaso rin ng inciting to sedition yan. Aside pa dyan, may kaso rin yan na plunder. May kaso siyang plunder. May kaso pa siyang graft. May kasong graft. Kaya tambak na ang kaso ni Chavit Singson Pero nauna itong kasong cyber libel kasi siyempre madali-daling i-resolve yan. Ang kaso niya ng plunder, paano siya nagkaroon ng kasong plunder? Yung mayroon tayong batas, siyempre ang pangunahing produkto ng Ilocos ay tabako. Ay matagal na gobernador yan, congressman yan si Chavit Singson sa Ilocos Sur. Pag sinabi mong Ilocos Norte, Marcos yan. Pero pag sinabi mong Singson, Ilocos Sur yan. Ilocos Sur, Crisologo, Singson, Ilocos Sur yan. O ngayon, yung pangunahing produkto ng Ilocos ay tabako. O ngayon, ang mayroon tayong batas na mayroong sineset aside na pondo para sa tobacco industry, para ma-develop ang tobacco industry. Ang ginawa nila Chavit, yung kita galing sa tobacco industry, batay sa batas na yon, ginamit nila sa pagpapatayo ng Coliseum. Chavit Singson Coliseum yata yung pangalan ng doon. Nakasuhan siya doon ng plunder. Kaya maliban dyan, may kaso pa yan nung yung lupa, sarili niya yatang lupa yun, binili yung munisipyo, binili ng bayan, ng local government, Narbacan yata yung bayan binili nila, ang mahal ng bili, overpriced, yun. Kaya tad-tad ang kaso na nito ni Chavit. Pero sana yung plunder yung doon, ang bilisan na ng ombudsman kasi may kaso siyang plunder
May kasong graft, may kasong inciting to sedition. O ito ngayon, itong naaresto siya ngayon ay sa kasong cyber libel. Wala pa pong masyadong detalye, hayaan nyo, hindi pa kasi nilalabas ng PNP sino ang complainant dyan sa cyber libel na yan at anong sinabi niya o anong ginawa niya kaya siya nakasuhan ng cyber libel. Wala pa pong masyadong detalye. Ha? Oh. Okay? So yan mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ano ito? So ngayon, ang isa pang pangyayari ngayon mga kabunyog, yung website ng Senado ay nahack. Inatake ng hacker ang website ng Senado ng Pilipinas. Yan, matindi yan. Talagang mukhang ano to mukhang coordinated ang mga attacking ito. Hindi naman nawala yung website ng Senado, nakita ko pa nga. Ang tawag doon, biniface, ibig sabihin binastos. Kung ano-ano daw ang mga post na mga bastos ang linagay sa website ng Senado. Website defacement. So, pero syempre, ano pa rin yan? Medyo seryosong bagay yan kasi ang Senate website, official yan na website ng Senado. So, dyan linalabas yung mga official na mga statements, press releases, yung mga activities, events ng Senado, nakalagay dyan sa Senate website. Ang linalabas lang dyan ng mga information at saka mga announcements ay official announcements ng Senate. Kaya napaka-importante ng Senate website na yan. Kaya lang nitong nakaraang mga araw, di ba nagre-reklamo yung mga DDS? Halimbawa, nung hearing ng Blue Ribbon ni Pia Cayetano sa ni Marcoleta, nagreklamo si Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, Mr. Chair, I noticed na wala tayo sa Senate website. Di ba? Di ba? Hindi lumabas sa Senate website yung hearing ng grupo ni Marcoleta sa ni Pia Cayetano noong June 4 ba yun? Wala. Pangalawa, yung mga activities, events, lalo na yung Blue Ribbon Committee hearing ni consultative meeting ni Erwin Tulfo, nandun sa Senate website. Tapos in-update yung Senate website, ang nakalagay na doon, hindi na nakalagay na Senate President si Alan Peter Cayetano. Ang nakalagay na Senate President pro tempore, acting Senate President Win Gatchalian. Si Cayetano, ordinaryo na lang na senator. Kaya medyo nagre-react yung mga DDS, bakit ganyan na ang Senate website? Tapos ngayon, biglang hinak. So, hindi syempre, hindi syempre maalis ang iniisipin ng liderato ng Senado na posibleng bahagi ang paghahak na yan ngayon ng website ng Senado ay bahagi ng isang coordinated na mga plano ng destabilisasyon. Noong nakaraang araw pa, pinag-uusapan na mayroong planong mga destabilisasyon ang mga pro-Duterte groups. Ayon mismo sa Senado, ayon mismo kay Director Melvin Matibag, posible, ayon kay Senador Ping Lacson nung in-interview siya, posible na itong 18 na Maleta Boys, itong pagiging masyadong maingay nitong nakaraang mga araw, balik-balik doon sa Senado, nagpipress con, ito ay bahagi ng mga destabilisasyon. Sa katunayan, nagbigay ng information, intelligence information, si Director Matibag ng NBI, pinaalam sa Senado na mag-ingat. Kasi may namomonitor daw silang coordinated na mga atake sa Senado at posibleng may armadong grupo na involved dito. So tapos bigla pumutok ngayon itong balita ngayong araw lang na hinak yung website ng Senado. Kaya matindi mga kabunyog, mga kababayan, matindi ang nangyayari. Parang sabi nga ni Senador Win Gatchalian,
ang Senate President pro tempore at acting Senate President, sabi niya, hindi isolated case ito. Itong pagkakahack na ito ng website ng Senado, sabi ni Senador Win Gatchalian, hindi ito isolated. So ito ang sabi niya, this cannot be treated as an isolated incident. Ang pag-atake sa aming mga sistema, gaya ng iba pang banta na kinakaharap natin ngayon ay krimen. Lahat ng kriminal ay dapat managot sa batas. So ngayon lang po yan, mainit pang balita yan, dahil nga balita na nahack o hinak yung website ng Senado, ang statement ng leader ng Senado na si Win Gatchalian, hindi ito isolated incident. Kumbaga, hindi ito tinitingnan bilang simple lang. Kasi nangyari itong panghahak ng website ng Senado sa sitwasyon ngayon na mayroong threat sa Senado. Kaya nga naka-heightened security alert ang Senate. Kaya sabi ni Senator Win Gatchalian, hindi ito pwedeng tingnan lang bilang isolated incident. Seryoso ito. Kaya sabi ni Gatchalian, papaimbestigahan nila ito, papalalimin nila sino ang nasa likod ng hacking na yan. Kasi hindi simpleng hacking yan na parang isolated lang na incident. Hindi. Bahagi yan ng coordinated na mga plano. Kasi nga, nakarating na sa kanila, sa liderato ng Senado, na mayroong mga planong destabilisasyon. At ito di umanong mga paglabas na ito ng 18 na Maleta Boys, balik-balik sa Senado, nagpipress kun doon. Yan sabi ng liderato ng Senado. Ano yan? Planado yan. At itong panghahak umano ngayon ay bahagi rin ng mga destabilisasyon na yan. Kaya, iimbestigahan daw, sabi ni Senador Win Gatchalian, at aalamin kung sino ang mga nasa likod ng hacking na yan ng website ng Senado. Kaya, ito mga kabunyog, lumalalim ang hindi na simple itong nangyayaring ito. Para kasing galit ang mga DDS dyan sa website. Bakit galit sila dyan? Yun na nga, nung naghihiring si Pia Cayetano at si Marcoleta nung Blue Ribbon, nagreklamo si Amy. Bakit daw yung website hindi lumalabas doon yung kanilang hearing? Pangalawa, yung hearing nila Erwin Tulfo nakalabas sa website. Ang mga events, ang mga activities ng Senado sa ilalim ni Win Gatchalian nakalabas doon. Tapos in-update na yung mga profile ng mga senador. Hindi na Senate President si Win Gatchalian, si Cayetano. Ordinaryo na lang na senador. Alam naman natin ang kampo ng mga DDS, grabe ang niyan. Alam na niyan ang mga operation sa internet. Marami silang trolls. Saka matagal na yan. 2016 pa, election pa lang sa presidente noon, ang laki na ng budget ng grupo ng Duterte ating sa social media. Mayroon silang mga trolls, vloggers, lahat. Yung sistema ng operation sa social media, nagawa na nila yan matagal na. Maraming ang nagsasabi, involved din ang China umano dyan. Malamang tinutulungan ng China ang pro-Duterte pagdating sa mga operation sa social media, sa internet. Kaya nga may nag-post na malamang yung hacking na yan, tumulong ang China dyan. Bagamat hindi naman direktang inaakusahan ang grupo ng mga pro-Duterte, pero ang sabi ng liderato ng Senado, sino ba sa ngayon ang mga grupo na gusto nilang mawala ang website ng Senate? Sino yon? Ay malinaw ang sagot doon, yung mga pro-Duterte. Di ba? Kaya ito mga kabunyog. Sabi ni Senador Win Gatchalian, Senate President pro tempore Win Gatchalian, hindi isolated yan. Yang pagkakahack ngayon ay hindi isolated. Ano yan? Bahagi yan ng koordinadong atake. Kaya nga naka-heightened alert
ang Senado. Ito pa mga kabunyog, isa pang development ngayon sa Senado. Di ba araw-araw may rally ang mga DDS doon sa may gate ng Senado. Laging may mga DDS doon, hindi nawawalan. Kahit 15 na lang sila, 30, 50, nandun sila. Mayroon silang tulda doon, mayroon silang karton ni Bato, karton ni Duterte, karton ni Sara. Ano na nga sila, Cartoon Network na eh. Tapos talagang maiingay doon ang mga DDS, yung mga nagsasalita nila doon ng mga speakers ay parang nang uudyok talaga ng pag-aalsa eh. Pag naririnig mo yung mga speeches nila, nagbo-border talaga sa inciting to sedition. Ngayon, ang ginawa ng PNP, yung nakikita nyo pong picture dyan, binaklas na ng PNP yung mga doon, yung mga gamit ng mga DDS, yung tulda nila, yung mga karton ni Duterte. Ito yung balita mga kabunyog. Tingnan. Sabi dito sa balita. Tingnan. Binaklas na ng mga tauhan ng Pasay City government ang mga tulda, tarpaulin at standees na itinayo sa Center Island at sidewalk ng Jokno Boulevard ng Duterte supporters sa may labas ng gusali ng Senado. Hinakot na din ang mga upuan at higaan at sound system ng mga rallyista. Yan mga kabunyog, ngayon lang pong araw yan. Yan, kaya yung nakikita nyo dyan, yung nakikita nyo dyan sa picture, yan na po yan. Kumbaga talagang, kasi mayroong mga intelligence reports na bukas, Independence Day ay may planong mga destabilisasyon. Lulusubin nga daw ang Malacanang, di ba? Sabi nila Montulfo. Kaya ito na mga kabunyog, mga kababayan, sa ngayon, yung mga higaan, yung mga tulda, kita nyo, may mga karton ni Bato, ni Duterte, ni Sara. Tapos, doon na natutulog ang mga DDS eh. Nagpapalit-palitan na lang sila. Hindi nila iniiwan yung lugar na yon. Talagang sila, ginagawa na nilang araw-araw may rally sila doon. Kahit 15 lang sila, 25. Tapos may panahon na dumadami sila. May panahon na dumadami kasi halimbawa, yung mga supporters ni Marcoleta, galing daw yun sa isang sekta ng relihiyon. Lumagsa nung isang araw. Lumabas pa nga si Marcoleta eh, nakipagkamay doon sa mga supporters niya. May panahon din na mga Muslim naman daw ang nandun, mga pinakilos naman daw ni Robin Hood Padilla. Kaya lang, nung una, tolerant pa ang Senado. Nung una, pinapayagan pa ng liderato ng Senado, basta't mapayapa lang. Kaya lang ngayon kasi may mga banta na talaga eh. May mga banta na ng destabilisasyon. At ngayong araw nga, ang nangyari pa, nahak na ang website ng Senado. So, parang ang mga nangyayari talaga dito, nagpapakita na parang totoo yung sinasabi ng NBI. Kasi yung NBI ang nag-inform sa Senado na mag-ingat. Kasi may namumonitor silang mga plano ng destabilisasyon. So, ngayong araw, napakaraming pulis ang pinadala. Yan, nakikita nyo yan mga kabunyog. Yung Jokno Boulevard, yung kahabaan na yan, malapit yan sa Senado, pinosisyon na ngayon ng napakaraming pulis. Kasi may mga informations nga na bukas, June 12 araw ng kalayaan, sasamantalahin ng grupo ng mga Duterte. Kaya, ang unang ginawa ngayon, inalis na yung mga tulda, mga tent, mga higaan, tulugan, upuan, sound system, binaklas na. Ibig sabihin, hindi na papayagan yung mga DDS na mag-rally pa dyan sa harap ng Senado. Yan yung bagong development ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Na ito, medyo gumagawa na talaga ng mga hakbang ang Senado na
hindi napapayagan yung mga rally sa labas. Kasi nga, mainit ang sitwasyon eh. Habang dumadaan ang mga araw, nagiging mainit ang sitwasyon. Lalo na ngayong araw, hinak yung website ng Senado. At sabi nga ni Senate President Win Gatchalian, hindi ito isolated incident. Hindi ito. Kasi may information na daw sa kanilang nakarating na may mga plano na talagang gagawin. Pero ang ginawa naman ng Senado kaagad, nag-heightened alert kaagad. At binantayan na ang Senado, hindi na pwede ang labas-pasok. Kaya yung mga dating ginagawa ng mga DDS na yung mga maleta boys, labas-pasok doon, pumupunta sa opisina ni Robin Hood Padilla. Tapos pagdating doon sa opisina ni Robin Hood Padilla, magpipress kundo. Bawal na yun ngayon. Bawal na. Kaya masyado nang mahigpit ngayon ang security sa Senado dahil nga dito sa mga balibalitang to. At ang isa pa kasi, sa June 18 kasi, June 18, magkakaroon na ng pre-trial kay Sara Duterte. Simula na ito ng paghahanda sa trial ng impeachment. Ang impeachment ni Sara mangyayari July 6. So bago ang July 6, June 18, pre-trial. So, kaya nga medyo mainit ang Senado lalo na't magsisimula na ang impeachment ni Sara Duterte. Magsisimula na mga kabunyog. Kaya ang ginagawang itong mga hakbang ng Senado ay in anticipation sa mga maiinit na mangyayari sa susunod na mga araw. Ang isa pa, baka kasi kasuhan na talaga si Joel Villanueva, aarestuhin na naman yan. Kaya kailangan talagang isecure na ang Senado. Grabe na ang tension dyan. Lalo na pag si Marcoleta na ang aarestuhin. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo grabe ang challenge sa liderato ni Senate President Pro Tempore, Acting Senate President Win Gatchalian. Kasi maraming mangyayari sa Senado nitong susunod na mga araw. Pwedeng kasuhan na si Joel Villanueva at aarestuhin din yan. Pwedeng anumang oras lumabas ang arestwarang kay Bongo. Pwedeng kasuhan din si Marcoleta. Kaya at impeachment na ni Sara June 18 pre-trial. So maraming mangyayari. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung mga diskarte ni Padilla na mayabang na actually ang ginagawa ni Padilla dahil senador siya, ginagamit niya yung pagka-senador. Susunduin niya yung mga doon, yung maleta boys, tapos dadalhin doon sa opisina niya, magpipress con doon. Yun? Nagki-create ng mga kaguluhan. Sa ngayon, hindi na yan papayag. At yung rally sa labas, binaklas na ngayon. Binaklas na. Ngayon, itong si Cayetano, nagre-reklamo. Nagre-reklamo mga kabunyog, si Cayetano, si Alan Peter. Nagre-reklamo na naman, ang sabi ni Alan Peter Cayetano, bakit daw yung mga threat na yan na sinasabi, hindi man lang daw siya kanila pinapaalam. Senador din daw naman sila. Bakit daw hindi nila alam yun? Ang nakakaalam lang ay sila Gatchalian. Ang nakakaalam lang daw ay sila Tulfo, sila Lacson, sila Soto. O bakit sila daw, yung grupo niya, sabi ni Cayetano, hindi daw pinapaalam. Ay simple lang naman ang sagot ni Gatchalian sa kanya eh. Ay naglabas na daw siya ng memo eh. Nakadetalye doon kung ano. Bakit daw hindi binabasa yon ni Cayetano? Ay saka naman eh. Yan kasi ang problema kay Cayetano. Hindi pa siya nagko-cooperate eh. 'Di ba ang gusto niya? Ang gusto niya may sarili siyang mga ginagawa. Naglalabas siya ng sarili niyang memo. Naglalabas siya ng sarili niyang instruction, order sa Senado. Naglalabas siya ng mga announcement niyang sarili niya. So, parang sa ang mga ginagawa ni Cayetano, hindi niya kinikilala ang grupo ng liderato ni Gatchalian. Tapos ngayon, na mayroong threat, sisisihin niya si Gatchalian, sasabihin niyang hindi sa kanya pinapaalam. Talagang loko-loko rin tong si Cayetano,
Ayaw mong kilalanin yung liderato. Tapos yung liderato ng Senado, syempre yan yung kinikilala ng mga ahensya ng gobyerno. Kaya yung Department of, yung NBI, yung information ng NBI, syempre pinapadala nila kay Gatchalian. Kahit yung galing sa AFP, sa PNP, sino ang kanino pinapaalam yung mga intelligence reports? Ay syempre sa grupo ni Gatchalian. O ngayon si Cayetano, syempre, ayaw niyang kilalanin sila Gatchalian, di hindi siya sinasama sa usapan. Saka, actually nga, inaano niya pa binabangga niya pa ang mga ginagawa ni Gatchalian. Maglalabas ng memo si Gatchalian, maglalabas din siya ng memo niya. Tapos ngayon, magrereklamo siya. Hindi daw siya pinapaalam ng nangyayari sa Senado. Di ba mga kabunyog, mga kabayan? Napaka nito napaka luko-luko pala tong si Cayetano. Ayaw mong kilalanin ang liderato nila Gatchalian. Tapos ngayon, magrereklamo ka, nagko-complain ka, bakit hindi daw sa kanila pinapaalam yung tungkol sa threat ng Senado? Unang-una, ayaw mong mag-cooperate. Ginugulo mo pa nga ang Senado. And yet, nag-i-expect ka na ipapatawag ka ni Senator Gatchalian? Ay di ba maraming beses nang nagpapatawag sila Gatchalian ng session, ng hearing, ng meeting, hindi naman sumisipot sila Cayetano tapos ngayon magrereklamo siya na binabaliwala siya. Kasi ang gusto ni Cayetano, hayaan lang yung mga ginagawa na yung mga Maleta Boys na yon, yung grupo ni Baligod, labas-pasok lang sa Senado. Pinapalabas lang nila na guests ni Padilla sa opisina niya, guests ni Pia Cayetano, guests ni Alan Cayetano. Yan yung kanilang palusot Pagpapasok yung mga Maleta Boys na yon, saka si Baligod, saka si Mike Defensor, ang sasabihin nila, guests kami ni Marcoleta. Guests kami ni Padilla. Pag hindi pinapasok, bababa si Padilla. Susunduin doon sa entrance. Yan yung ginagawa nila Padilla. Pero ngayon, hindi na pwede yan. Kasi naka-heightened alert ang Senado. Hindi pa naman lockdown. Nilinaw naman, pinaliwanag naman nila Win Gatchalian, hindi naman daw lockdown. Pag lockdown kasi, ibig sabihin, bawal ng pumasok. Ay hindi naman tama yon. Hindi maganda yon sa Hindi maganda yon sa imahe ng Senado. Na ila-lockdown mo. Pero naka-heightened security alert. Ang ibig sabihin ng heightened security alert, bawal na yung mga rally-rally sa labas. Yung mga DDS. Kasi yung mga DDS nang uudyok na ng pag-aalsa ang mga mensahe nila. Yung kanilang mga sinasabi, yung mga speakers nila sa rally. Inciting to sedition na talaga At may na-monitor na nga may na-monitor na may ibang plano na, kaya naghigpit na rin ngayon ang Senado. Kaya sabi ni Senador Win Gatchalian, hindi na pwede yung mga dati. Ngayon nagagalit sila Cayetano, nagagalit sila Lilia, kasi ang gusto nila, hayaan lang sila sa ginagawa nila, yung labas-pasok yung mga tao nila. Ay hindi na pwede ngayon yun. Hindi na. Ngayon nagrereklamo si Cayetano. Bakit daw hindi pinapaalam sa kanila yung threat sa Senado? Sabi naman ni Win Gatchalian, naman yan naglabas na daw siya ng memo, nakalagay na yan doon kung ano ang sitwasyon ng Senado sa ngayon. Bakit hindi binabasa ni Cayetano yun? Di ba? Nasa memo na yun Ayaw niya kasing kilalanin ang liderato ni Gatchalian. Tapos ngayon na may mga impormasyon siyang hindi nalalaman, nagagalit siya. Kaya ang tanga rin ang tindi rin mga kabunyog. Hindi mo rin maano itong si Cayetano. Hindi mo kinikilala ang liderato. Tapos magrereklamo ka na hindi ka pinapaalam sa ilang mga sensitibong impormasyon. Bakit ka papaalamin ng mga sensitibong impormasyon? Ayaw mo ngang kilalanin ang liderato.
Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Okay. So, abangan natin bukas ang mga kaganapan kasi ano nga ang sinasabi may mga plano daw bukas na destabilisasyon. Abangan natin mga kabunyog. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.